Isang gabi ng tagulan, isang itim na sasakyan ang huminto sa isang tulay sa labas ng Maynila. Isang matagumpay na negosyante, si G. Ricardo, na nawalan ng anak na babae, 1 taon na ang nakakaraan. Ang nakarinig ng mahinang iyak, bumaba siya at nakita niya ang isang payat na babae na may maruming damit, 6 na taong gulang, na karga-karga ang 2 sanggol na kambal sa kaniyang dibdib. Halos hindi na humihinga dahil sa lamig. Ang kaniyang mga mata, puno ng takot at pag-asa, ay nagtama sa tingin ni G. Ricardo, at sa sandaling iyon napagtanto ni G. Ricardo na ang hindi sinasadyang pagtatagpo na ito ay magbabago sa kaniyang buhay magpakailanman. Huminto si G. Ricardo sa bakod ng tulay, nakikinig sa iyak ng mga bata. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kaniyang mukha, ngunit ang kaniyang puso ay mas masikip kaysa sa lamig ng hangin. Sa ilalim ng mga poste ng semento, nakita niya ang isang maliit na figura. Isang babae na halos 6 na taong gulang ang nakaupo sa lupa, karga-karga ang 2 sanggol. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang kaniyang mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa walang laman na sahig. Napatalon ang babae, mas mahigpit na niyakap ang kaniyang mga kapatid at bumulong, "Kuya, wag po niyo kami paalisin, tahimik lang po kami." Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni G. Ricardo. Sa kaniyang alaala, lumitaw muli ang mukha ng kaniyang namatay na anak na babae, 1 taon na ang nakakaraan dahil sa sakit sa puso. Ang parehong takot sa mata, ang parehong pakiusap, "Huwag mo akong iwan." Lumuhod siya, sinisikap magsalita ng mahinahon. "Anak, ano ang pangalan mo? Nasaan ang iyong mga magulang?" Yumuko ang babae, tinakpan ng kaniyang buhok ang kaniyang mukha. Walang sagot. Nanginginig lang na kamay na niyakap ang mga sanggol. Isa sa kanila ay mahinang humihikbi, ang isa ay natutulog, natatakpan ng manipis na tela. Si Mang Tonyo, ang tapat na driver at assistant, ay lumapit sa kanila. Napako siya sa nakita. 3 bata sa gitna ng dampi at lamig. "Diyos ko, kailangan silang dalhin agad sa ospital," bulong niya. Tumango si G. Ricardo. Ngunit umatras ang babae sa takot. "Wag po niyo kami ibenta, wag po niyo kami iwan." Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kaniya na parang kutsilyo. Inabot niya ang kaniyang kamay, pinipigilan ang luha. "Walang sino man ang iiwan sa iyo. Tutulungan kita. Nangangako ako." Si Daisy, gaya ng pagpapakilala niya sa sarili, ay tumingin sa mata ng lalaki ng may pag-aalinlangan, at pagkatapos ng mahabang pagtigil ay pinayagan siyang kunin ang isa sa kaniyang mga kapatid. Ang sanggol ay napakagaan tulad ng bulak. Tinakpan ni G. Ricardo ang mga bata ng kaniyang makapal na jacket at maingat na inupo sila sa sasakyan. Sumunod si Daisy, karga-karga ang isang maruming bag na may mga lumang damit. Ang paglalakbay patungo sa ospital ay simula ng isang bagong kabanata, isang kabanata na hindi nila kailanman inakala. Tinanggap sila ng ospital ng may maliwanag na ilaw at amoy ng antiseptiko. Nagmamadaling lumapit ang mga nurse sa sasakyan at maingat na inilipat ang mga sanggol sa stretcher. Hindi inalis ni Daisy ang tingin sa kaniyang mga kapatid habang nanginginig ang kaniyang payat na mga daliri. Naglakad si G. Ricardo sa tabi niya, nararamdaman ang sakit sa kaniyang dibdib na muling nabuhay. Ang alaala ng araw kung kailan siya mismo ang karga-karga ang kaniyang anak na babae sa ICU. "Kayo po ba ang ama?" tanong ng isa sa mga nurse habang nagtatala ng datos. Ang tanong na iyon ay tumama sa kaniya na parang kidlat. Napatigil siya, nanginginig ang kaniyang mga labi. Ngunit tumango siya, pumirma ng mga dokumento upang agad na matanggap ang mga bata. Sa likod ng salamin ng silid, nakaupo si Daisy sa isang upuan malapit sa kama, hinahaplos ang pisngi ng isa sa kaniyang mga kapatid. Sa kaniyang tingin ay may babala, ngunit may determinasyon din, na para bang ang responsibilidad ng isang nasa hustong gulang ay nasa kaniyang mga balikat. Tinitigan ni G. Ricardo ang eksenang ito
at ang kaniyang puso ay napuno ng kakaiba ngunit mainit na sakit. Nang kumpirmahin ng doktor na walang banta sa buhay, gumawa siya ng desisyon. Sasama ang mga bata sa kaniya pauwi. Umiling lang si Mang Tonyo, ngunit tahimik. Pumasok ang sasakyan sa marangyang bahay gabi na. Ang bahay ay walang laman at malamig. Mula nang namatay ang kanilang anak na babae, 1 taon na ang nakakaraan, wala nang tawanan ng mga bata doon. Si Ginang Elena, ang asawa ni G. Ricardo, ay nakaupo sa sala, maputla na may mahabang buhok na nakalugay. Tumayo siya nang makita ang kaniyang asawa na may mga bata at lumaki ang kaniyang mga mata. Ano ang ibig sabihin nito? Nanginginig ang boses niya sa takot at galit. Nagdala ka ng mga anak ng ibang tao sa ating bahay. Hindi ko sila maiiwan, sagot ni G. Ricardo nang may mahinang boses, maingat na inilapag ang mga sanggol sa sofa. Kailangan mong makita sila, mamamatay sila sa lamig. Kinuyom ni Ginang Elena ang kaniyang kamao. Sa kaniyang mga mata ay sumiklab ang sakit. At ako, naisip mo ba ako na sa bahay na ito ay mayroon pa ring anino ng ating anak? Gusto mo ba siyang palitan ng mga anak ng ibang tao? Narinig ni Daisy ang bawat salita. Nanginginig ang kaniyang mga balikat. Bumulong siya sa kaniyang mga kapatid. Kung ayaw nila sa atin, dadalhin ko kayo palayo. Narinig iyon ni G, Ricardo, at matalim na lumingon. Lumuhod siya sa harap ng babae, tinitigan ang kaniyang mga mata at mahinang sinabi, "Hindi, wala akong gustong palitan. Hindi ko lang sila kayang lagpasan. Kailangan nila tayo, tulad ng kailangan natin sila." Umalis si Ginang Elena at umakyat sa hagdan, iniwan ang kaniyang asawa na may mga estrangherong bata. Itinago ni Daisy ang kaniyang mukha sa kaniyang mga palad at mahinang umiyak ang mga sanggol. Nang gabing iyon ay walang nakahawak sa hapunan. Nakaupo si Daisy mag-isa na may isang piraso ng kanin, kumakain ng dahan-dahan, sinisikap na hindi gumawa ng ingay. Ang mga sanggol ay nakahiga sa isang pansamantalang duyan sa tabi niya, sinikap ni G. Ricardo nang ngumiti. Ngunit nanginginig ang kaniyang mga kamay nang abutin niya ang mga sanggol upang pakalmahin sila. Shh, wag umiyak. Narito ako. Bulong ni Daisy, hinaplos ang kanilang mga ulo. Pinagmasdan iyon ni Ginang Elena at sa isang sandali ay kumurap ang pag-aalinlangan sa kaniyang mga mata. Nakita niya kung paano inaalagaan ng babae na halos bata pa rin ang kaniyang mga kapatid nang may pagmamahal ng isang nasa hustong gulang na ina. Ngunit ang puso ni Ginang Elena ay masyadong puno ng sakit at umalis siya. Gabi na nang tahimik ang buong bahay, sumilip si Ginang Elena sa guest room. Doon, sa tabi ng kama, nakaupo si G. Ricardo. Ang kaniyang tingin ay nakatuon kay Daisy na natutulog at kumikinang ang luha sa kaniyang mga mata. Iyon ang parehong tingin na ibinigay niya sa kanilang namatay na anak na babae. Idiniin ni Ginang Elena ang kaniyang palad sa frame ng pinto. Nahirapan siyang huminga. Pinapalitan niya siya. Ang pag-iisip na iyon ay sumagi sa kaniyang ulo, tumulo ang luha sa kaniyang pisngi. Tumakbo siya sa kanilang kwarto at isinara ang pinto ng malakas. Ang kaniyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi mo gagawing orphanage ang ating bahay. Ngunit sa sandaling iyon sa ibang bahagi ng syudad, sa isa pang marangyang bahay, isang magkaibang usapan ang nagaganap. Si G. Ramon, ang ama ni Daisy at ng kambal, ay nakaupo na may isang tasa ng kape, maputla at pagod. Matapos ang pagkamatay ng kaniyang asawa, nalubog siya sa kalungkutan at nilinlang siya ng kaniyang bagong asawa na si Carla upang kalimutan ang mga bata. Hindi mo sila kailangan, malamig niyang sabi. Hinagod ang kaniyang balikat. Ibigay mo sa akin ang mana at kalilimutan mo ang lahat. Sa tabi niya ay nakaupo si Attorney Reyes, handang magpalsipika ng mga dokumento. Gusto nilang burahin ang mga bata mula sa mundo, na para bang hindi sila kailanman nagkaroon. Samantala sa marangyang bahay ng pamilya De Los Reyes, sa halip
Nagsisimula pa lang ang laban para sa kanilang buhay at karapatan na mahalin. Kinabukasan ng umaga na puno ng bagong tensyon ang marangyang bahay ng pamilya de los Reyes. Halos hindi natulog si G. Ricardo. Buong gabi nakaupo siya sa tabi ng kama ni na Daisy at ng kambal. Nang sumikat ang araw, narinig ang iyak ng mga bata sa bahay. Dahan-dahang kinakayod ni Daisy ang kaniyang kapatid, bumubulong, "Tulog, baby, huwag kang matakot, narito ako." Nakatayo si Ginang Elena sa pinto. Sa kaniyang alaala ay lumitaw ang isang kislap. Dati ay nahihirapan huminga ang kanilang anak dahil sa sakit. Hinahawakan ang kaniyang kamay at bumubulong, "Nanay, huwag po kayong umalis." Nahirapan siyang huminga at dali-daling umalis si Ginang Elena. Hindi nagtagal, ang katahimikan ng almusal ay nabasag ng tunog ng telepono. Sumagot si G. Ricardo at narinig ang isang mapanuksong boses sa kabilang linya. "G. de los Reyes, alam ng lahat na itinatago mo ang iyong sariling mga anak. Tigilan mo ang pagpapanggap na isang santo." "Sino ito?" Matalim na tanong ni G. Ricardo. "Andy Saputra, isang reporter." "Hindi magtatagal, malalaman ng buong syudad na itinatago mo ang mga ilegal na tagapagmana." Kinuyom ni G. Ricardo ang kaniyang kamao. Si Ginang Elena, na nakarinig ng usapan, ay namutla. "Kaya totoo ito?" Nanginginig ang boses niya. "Mga anak mo ang mga batang ito." Hindi siya agad makasagot. Ang katahimikan ay pumatay sa kaniyang pag-asa. Tumayo si Ginang Elena at umalis nang hindi naghihintay ng paliwanag. Nakaupo si Daisy sa tabi. Nakayuko ang kaniyang ulo sa malamig na mangkok ng lugaw na may manok na para bang takot huminga. Pagsapit ng tanghali, nagkagulo ang siyudad. Lumabas ang mga video sa internet. Isang payat na babae na may maruming damit ang di umano'y nagnakaw ng isang kahon ng baby formula sa supermarket na may malalaking letra, "Anak ng bilyonaryo, nahuli sa pagnanakaw." Sa marangyang bahay, ibinato ni Ginang Elena ang kaniyang telepono sa mesa. "Ngayon, masaya ka na, tinatawanan ka ng buong siyudad." Sigaw niya sa kaniyang asawa. Huminga ng malalim si G. Ricardo, ngunit matatag na sinabi, "Naniniwala ako sa kaniya, hindi kayang magnakaw ni Daisy." Narinig ito ni Daisy at umiyak ng mahigpit. "Hindi ko po kinuha. Nakita ko lang po." "Totoo po." Nang gabing iyon, kinuha ng babae ang kaniyang mga damit sa bag at sinubukang dalhin ang kaniyang mga kapatid sa likod na pinto. "Walang sinuman ang kailangan sa atin. Umalis na tayo." Bulong niya. Ngunit sa pinto ay nakatayo si Ginang Elena, may luha sa kaniyang mga mata. "Huwag kang umalis." Bulong niya. Lumuhod. "Manatili ka, Daisy. Bigyan mo ako ng pagkakataon." Umiyak ng mahigpit ang babae sa kaniyang balikat. Nagsimulang gumuho ang pader sa pagitan ng babae at ng kaniyang adopted na anak. Nang gabing iyon, nakatanggap si G. Ricardo ng summons. Bukas, magdedesisyon ang korte tungkol sa kapalaran ng mga bata, na puno ang courtroom. Isang hukom na may kulay abong buhok at matatag na tingin ang nag-anunsyo ng simula ng paglilitis. Si Attorney Reyes ay may kumpiyansang ipinakita ang ebidensya sa video screen. Nagbulungan ang silid. "Tingnan mo, nagnakaw siya." Ngumiti ng tuso si Attorney Reyes. "Mahal na hukom, ang mga batang ito ay may problema. Ang lugar nila ay sa orphanage." Sa silya ng testigo, umakyat si Ginang Linda, ang pinuno ng isang orphanage na tumanggap ng suhol mula kay Carla. Malamig niyang sinabi, "Nakita ko si Daisy na inagaw ang bote mula sa kaniyang kapatid, isang malupit na babae." Tumalon si Daisy, luhaan ang mga mata. "Hindi po totoo. Hindi ko po kailanman sinaktan sila. Pinainit ko lang po sila sa gabi." Nagbulungan ang silid. Hindi kinaya ni Ginang Elena na tumayo. Nagsisinungaling ang babaeng ito.
Ako mismo ang nakakita kung paano hindi natulog si Daisy sa gabi, kinakayod ang kaniyang mga kapatid at ibinahagi ang kaniyang huling piraso ng kanin sa kanila. Natahimik ang silid, lumingon ang mga tao sa kaniya. Nagulat na ang asawa ni G. Ricardo ay ipinagtanggol ang mga bata. Gusto ng hukom na ipagpatuloy ang paglilitis. Ngunit biglang tumayo ang isang matandang testigo, si Ginang Maria, na may puting buhok, dating kapitbahay ng pamilya de la Cruz. Sumandal siya sa tungkod, ngunit matatag ang kaniyang boses. Nakita ko kung paano pinalayas ni G. Ramon at ng kaniyang bagong asawa ang mga bata sa gitna ng malakas na ulan. Nagmakaawa ang babae, "Tatay, wag mo po ako iwan." At isinara niya ang pinto. Nagkagulo ang silid. Si G. Ramon, na nakaupo sa tabi ni Carla, ay yumuko. Nanginginig ang kaniyang mga balikat. Namutla si Carla sa galit. "Kasino?" sigaw ni Attorney Reyes. Walang ebidensya. Magkakaroon ng pagsisiyasat, matatag na sabi ng hukom, kumatok sa martilyo, ipinagpaliban ang paglilitis. Niyakap ng mahigpit ni G. Ricardo si Daisy. Nanginginig siya. Ngunit sa unang pagkakataon ay kumikinang ang isang kislap ng pag-asa sa kaniyang mga mata. Kinabukasan, sinalakay ng pulisya ang opisina ni Attorney Reyes. Natagpuan ang mga pekeng dokumento at paglilipat ng pera sa account ni Ginang Linda. Ipinakita ng balita ang footage. Dinala ang abogado na may posas. Inaresto ang pinuno ng orphanage dahil sa suhol. Lumabas sa telebisyon ang reporter na si Andy Saputra na nag-upload ng pekeng video. Ako humihingi ng paumanhin kay G. De Los Reyes at sa maliit na si Daisy, pekeng video iyon. Sa marangyang bahay, nakaupo si Daisy sa tabi ni G. Ricardo. Tinitigan ng babae ang screen, ngunit mahigpit na hinawakan ang kaniyang maliliit na daliri. Ngayon alam na niya na hindi niya siya bibitawan. Samantala, lumapit si G. Ramon, ang kaniyang biolohikal na ama, sa kaniyang anak na babae sa koridor ng korte. Pula ang kaniyang mga mata. "Daisy, patawarin mo ako. Nawala ko ang nanay ng iyong mga kapatid at nawala ang aking katinuan. Gumawa ako ng malaking pagkakamali. Bumalik ka sa akin." Umatras ang babae, kinapitan ang manggas ni G. Ricardo. "Ayaw ko po bumalik," bulong niya. "Mayroon na po akong ama." Tumulo ang luha mula sa mga mata ni G. Ramon. Itinago niya ang kaniyang mukha sa kaniyang mga kamay at lumuhod, ngunit huli na. Ang tiwala ng kaniyang anak ay nasunog ng gabing iyon nang pinalayas niya siya sa gitna ng ulan. Si Carla ay dinala na ng pulisya mismo mula sa building ng korte. Sumisigaw siya, "Lumaban ka!" Gusot ang kaniyang buhok. Lahat ito dahil sa kaniya, dahil sa babaeng iyon na wala ko ang lahat. Maghihiganti ako. Kinuhaan ng video ng mga reporter ang kaniyang pagkahulog sa kabaliwan. Samantala, niyakap ni G. Ricardo si Daisy sa kaniyang dibdib at bumulong, "Walang sino man ang sasaktan sa iyo muli, kailanman." Sa tabi niya ay nakatayo si Ginang Elena, karga-karga ang isang sanggol sa kaniyang kamay. Sa kaniyang mga mata, sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, hindi lang sakit kundi isang tahimik na init. Nang gabing iyon sa bahay na kamakailan ay napuno ng kawalan, muling narinig ang tawanan. Ngumiti si Daisy, mahiyain, ngunit totoo. Tinitigan siya ni G. Ricardo at naramdaman niyang bumalik siya sa pagiging ama. Ang umaga pagkatapos ng paglilitis ay nagdulot ng bagong pagsubok. Ang mga pahayagan at mga website ng balita ay nagkagulo, sensasyon. Ang mga bata na natagpuan sa ilalim ng tulay ay naging sentro ng isang courtroom drama. Ang mga litrato ni na Daisy at ng kambal ay nasa lahat ng dako. Ang ilan ay sumulat ng maliit na magnanakaw, ang iba ay biktima ng pagiging sinungaling ng matatanda. Nakaupo si G. Ricardo sa kaniyang opisina, nakikinig sa telepono mula sa mga shareholders. "Kailangan mo agad na lumayo sa iskandalo na ito," sigaw ng isa sa kanila sa telepono. "Bumaba ang presyo ng shares, nawawalan tayo ng bilyon-bilyon." Natahimik si G. Ricardo. Pagkatapos ay matatag na sinabi, "Hindi ko ipagkakanulo ang mga bata. Kung gusto niyo ibenta ang inyong shares,
bibilhin ko sila. Ang kaniyang mga salita ay tila isang hamon. Ang ilan ay nahihiya, ang iba ay nagagalit, ngunit walang sinuman ang nangahas na sumalungat muli. Samantala, sa marangyang bahay, nakatayo si Ginang Elena sa kusina. Naalala niya kung paano ng gabing iyon ay narinig niya ang boses ni Daisy na bumubulong sa kaniyang mga kapatid, "Huwag matakot, hindi ko kayo iiwan." At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may gumalaw sa puso ng babae. Nagluto siya ng isang simpleng lugaw na may manok at siya mismo ang naglagay ng plato sa harap ng babae. "Salamat," bulong ni Daisy. Halos hindi mahawakan ang kaniyang kutsara. Tumalikod si Ginang Elena upang itago ang kaniyang luha. Ngunit sa loob alam niya, nagsisimulang matunaw ang yelo. Ilang araw pagkatapos ay ipinakita ng pulisya ang ebidensya ng pamemeke. Ipinakita ng balita ang footage. Si Attorney Reyes ay dinala na may posas. Si Ginang Linda ay inakusahan ng pagtanggap ng suhol. Humingi ng paumanhin si Andy Saputra sa harap ng kamera. Nanginginig ang kaniyang boses. Tinitigan ni Daisy ang screen at hindi makapaniwala. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang katotohanan ay nasa kaniyang panig, ngunit hindi pa tapos ang bagyo. Nang gabing iyon, muling dumating ang pulisya. Bukas ang pagpapatuloy ng paglilitis tungkol sa karapatan sa pag-aalaga. Maghanda, hinawakan ng mahigpit ni G. Ricardo ang mga dokumento. Niyakap ni Ginang Elena ang sanggol, tumango sa kaniyang asawa. "Kailangan nating lumaban ng magkasama." Mas napuno ang courtroom. Kumukurap ang mga kamera, nagbubulungan ang mga reporter. Inanunsyo ng hukom ang pagpapatuloy ng paglilitis. Wala na si Attorney Reyes. Walang laman ang kaniyang upuan. Ngunit ngayon ay nagsalita si G. Ramon. Mukha siyang pagod, na para bang tumanda siya ng 10 taon. Nanginginig ang kaniyang boses. "Sa akin ang mga batang ito. Mali ako nang pinalayas ko sila. Humihingi ako ng paumanhin kay Daisy. Gusto ko silang bumalik." Nagtago si Daisy at inilibing ang kaniyang mukha sa balikat ni G. Ricardo. "Hindi po ako sasama sa kaniya," bulong niya. "Mayroon na po akong ama." Matatalim na tinitigan ng hukom si G. Ramon. "Ang iyong pagkakamali ay kinumpirma ng mga patotoo. Walang gaanong kabuluhan ang iyong mga salita." Itinago ni G. Ramon ang kaniyang mukha sa kaniyang mga kamay at umiyak. Ngunit nagsalita na ang hukom sa mga partido. Iimbestigahan ng korte ang posibilidad ng pagbibigay ng karapatan sa pag-aalaga kina G. at Ginang De Los Reyes. Nagbulungan ng silid. Si Ginang Elena sa unang pagkakataon ay tumayo at matatag na sinabi, "Pinaninindigan ko na ang mga batang ito ay bahagi ng aming pamilya." Lahat ay lumingon. Ang kaniyang pag-amin ay isang sorpresa. Umiyak si Daisy, niyakap si Ginang Elena. Ipinagpaliban ng hukom ang huling desisyon hanggang matapos ang pagsisiyasat. Ngunit sa silid ay may pakiramdam na malapit na ang wakas, ngunit hindi sumusuko ang kaaway. Si Carla, na nawalan ng suporta sa kaniyang galit, ay gumawa ng gulo sa harap ng building ng korte. Ang kaniyang mga kamay na nakaposas ay nanginginig, gusot ang kaniyang makeup. Lahat ito dahil sa kaniya. Dahil sa babaeng iyon, nawala ko ang lahat. Sigaw niya, nagkakalat ng mga banta. Kinuhaan ng video ng mga reporter ang kaniyang pagkahulog sa kabaliwan. Nang gabing iyon, hindi natulog si Daisy. Nakaupo siya sa tabi ng kama ng kaniyang mga kapatid at dahan-dahang kinanta ang Ili-ili Tulog Anay. Pumasok si Ginang Elena at napako sa pinto. Lumitaw ang mga alaala dati ay humingi din ng kanilang anak, "Nanay, kantahin ulit. Nahihirapan ka rin bang matulog?" Mahinang tanong ni Ginang Elena. Napatalon si Daisy, ngunit tumango. Lumapit ang babae at sa unang pagkakataon ay hinaplos ang kaniyang buhok. "Ngayon hindi ka na mag-isa. Kasama mo ako." Umiyak ng mahigpit si Daisy at biglang bumulong, "Salamat po, nanay." Ang salitang nanay ay sumunog sa puso ni Ginang Elena.
Ngunit ang kaniyang mga luha ay hindi na mapait na luha, kundi luha ng kalayaan. Kinabukasan, patuloy na nagkakagulo ang mga tsismis. Ang ilan ay inakusahan si G. Ricardo ng pagkukunwari, ang iba ay hinangaan ang kaniyang tapang. Ngunit ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Ipinakita ng balita ang bagong ebidensya. Ang peking video ni Daisy ay lumabas na na-edit. Kinumpirma ng mga eksperto na peke ang footage. Matindi ang pagtalikod ng opinyon ng publiko upang suportahan ang mga bata. Sa marangyang bahay ay narinig ang unang tunay na tawanan. Naglalaro si Daisy kasama ang kaniyang mga kapatid sa unang pagkakataon. Pinapayagan ang sarili na ngumiti ng walang takot. Tinitigan siya ni G. Ricardo at bumulong kay Ginang Elena. Tingnan mo na buhay siya muli. Tumango si Ginang Elena. Kumikinang ang kaniyang mga mata. Ngunit ang pinakamahalaga ay nasa harapan pa. Ang huling paglilitis sa korte. Nang umagang iyon, lumabas ang pamilya ng magkasama patungo sa gusali. Sinalubong sila ng mga reporter. Kumukurap ang mga kamera. Hinawakan ng mahigpit ni Daisy ang kamay ni G. Ricardo. Sa kabilang kamay ay karga-karga niya ang isang lumang teddy bear. Karga-karga ni Ginang Elena ang isa sa kambal. Ang isa ay dala ng social worker. Pumasok ang pamilya sa courtroom sa ilalim ng 12 flash ng kamera. Umupo ang hukom, natahimik ang silid. Nakinig ang korte sa lahat ng partido, sinuri ang ebidensya. Si Attorney Reyes ay idineklara na guilty sa pamemeke ng mga dokumento. Si Ginang Linda ay tumanggap ng suhol. Si Carla de la Cruz ay inaresto. Si G. Ramon de la Cruz ay isinuko ang kaniyang karapatan bilang magulang sa pamamagitan ng kaniyang sariling pahayag. Nagbulungan ang silid. Nakaupo si G. Ramon na nakayuko. Pula ang kaniyang mga mata. Si Carla na nakaposas ay humihuni lang. Nagpatuloy ang hukom. Isinasaalang-alang ang mga pangyayari, itinuturing ng korte na nararapat na ibigay ang karapatan sa pag-aalaga kina Daisy, Jasper at Caleb sa mag-asawang De Los Reyes. Hindi agad na intindihan ni Daisy ang sinabi. Kumurap siya pagkatapos ay tinitigan si G. Ricardo. Yumuko siya at mahinang sinabi, "Ngayon ikaw ang aming anak magpakailanman." Umiyak ng mahigpit ang babae at niyakap siya ng mahigpit. Lumapit si Ginang Elena, niyakap silang dalawa at bumulong, "Mayroon akong mga anak muli." Sa silid ay narinig ang palakpakan. Maging ang ilang reporter ay pinunasan ang kanilang mga mata. Ilang linggo ang lumipas, nagbago ang marangyang bahay ng pamilya De Los Reyes. Sa lugar na noon ay tahimik, ngayon ay narinig ang tawanan. Natutong bumasa si Daisy. Nakaupo sa tabi ni Ginang Elena. Nakipaglaro si G. Ricardo sa kambal. Iniaangat sila ng mataas sa kaniyang mga kamay. Isang gabi, nagdala si Daisy ng notebook mula sa paaralan. "Mayroon po kaming assignment na magsulat tungkol sa aming tahanan," mahiyain niyang sabi. Ngumiti si G. Ricardo. "At ano ang sinulat mo?" Binuksan ni Daisy ang pahina at malakas na binasa. "Ang aking tahanan ay hindi pader at hindi kayamanan. Ang aking tahanan ay kung saan hinahaplos ni nanay ang aking ulo, hawak ni tatay ang aking kamay, at ngumiti ang aking mga kapatid. Ang aking tahanan ay kung saan walang sinuman ang umaalis." Ang mga salitang iyon ay nanatili sa katahimikan. Tinakpan ni Ginang Elena ang kaniyang mukha sa kaniyang mga palad, tumulo ang luha sa kaniyang pisngi. Niyakap ng mahigpit ni G. Ricardo ang babae. "Iyan ang pinakamahusay na tahanan na maiisip," sabi niya ng may mahinang boses. Ang tag-araw ay nagdala ng mga bagong kulay. Sa hardin ng marangyang bahay, namumulaklak ang puno ng mangga at tumakbo si Daisy kasama ang kaniyang mga kapatid sa gitna ng mga namumulaklak na sanga. Nakatayo si Ginang Elena sa terasa at tinitigan sila sa kaniyang puso. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, walang sakit kundi pasasalamat. Lumapit si G. Ricardo at niyakap ang balikat ng kaniyang asawa. "Pamilya na tayo muli," sabi niya.
At iyan ang pinakamahalaga. Ngumiti at tumango si Ginang Elena. Alam niya na hindi mawawala ang mga sugat ng nakaraan, ngunit hindi na nila kontrolado ang kaniyang buhay. At tumawa si Daisy, hawak ang kamay ng kaniyang mga kapatid. Para sa kaniya, nagsisimula pa lang ang lahat. Mayroon siyang tahanan, pamilya, at isang kinabukasan na hindi niya kailanman pinangarap. At ang araw na tumagos sa mga ulap ay nagbigay ng gintong liwanag sa kanila, lahat isang simbolo ng bagong buhay.